Pag-usapan natin ang nakatagong katotohanan sa The Parable of the Talents. Mapagpalang buhay po sa ating lahat mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Welcome po sa Usapang Born Again. Ngayong araw na ito, ang tatalakayin po natin ay isa sa mga misteryosong parable ng ating Panginoon. Kaya ako sinabing misteryosong parable sapagkat ang ending po nito ay weeping and gnashing of the teeth. Okay? At ang weeping and gnashing of the teeth po ay tumutukoy po sa hell, sa impyerno. Na ang ending po ng kwentong ito, may isang servant na padala sa impyerno. Ngayon, para maunawaan po natin ng lubusan, hindi ko na po pakakatagalin pa. Ang Parable of the Talent po ang paksa na ating pag-uusapan. Ito po ay hango sa Matthew chapter 25 verse 14 hanggang 30. Ibig sabihin po, kung kayo po may mga Bible at ang Bible po ninyo, much better if that is written in NIV translation para parehas po tayo ng babasahin. At hinanais ko na makipagbukas po kayo sa akin at kung magagawa nyo pong isulat ang mga important key points na akin pong didiscuss ay mas mainam po mga kapatid. Ngayon, kung nakaredy na po kayo, pasimulan na po natin ang pag-aaral patungkol po sa The Parable of the Talent. Ganito po ang pagkakasaad ng ating Panginoon sa kwentong ito. Okay, I want you to open your Bible to 25:14 of Matthew, and it goes like this. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his property to them. To one, he gave 5 talents of money, to another 2 talents, and to another 1 talent, each according to his ability, and then he went on his journey. The man who had received 5 talents went at once and put his money to work and gained 5 more. So also the one with the 2 talents gained 2 more. But the man who had received 1 talent went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received 5 talents brought the 5, and then he said, Master, you entrusted me with 5 talents. See, I have gained 5 more. And then the master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. And then the man with 2 talents also came. Master, he said, you entrusted me with 2 talents. See, I have gained 2 more. And then his master replied, Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Then the man who had received the 1 talent came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your talent in the ground. See, here is what belongs to you. His master replied, You wicked, lazy servant, so you knew that I harvest where I have not sown, and gather I have not scattered seed? Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I return, I would have received it back with interest. Take the talent from him, and gave it to the one who has 10 talents. Everyone who has will be given more, and he will have an abundance. But whoever does not have,
even what he has will be taken away from him. And throw that worthless servant outside into the darkness, and there will be weeping and gnashing of the teeth. Diyos po ang magpapala sa bahaging ito ng banal na kasulatan na ngayon po ay ating pag-aaralan. Bilang panimula po sa parable na ito, alam natin na ang ating Panginoong Hesus ay mahilig magkwento. Okay? For the record po, more or less, okay, sabihin natin maganda, more or less, mga 20 ang parable ng ating Panginoon. In other words, marami po siyang mga ikinikwento na talinhaga. Kumbaga, hindi siya madaling unawain, kinakailangan mo talagang saliksikin, hilingin sa Diyos, ipanalangin para makita mo ang kahulugan ng mga talinhagang kanyang naikwento. Kumbaga, dapat nating maintindihan ang mga parable na kagaya nito, lalong-lalo na po ito, sapagkat ang involved po dito ay mga servant na malalaman natin na sa bandang huli, yun pala ay walang iba kung hindi ikaw at saka ako. Pero dapat makita po natin na sa kwentong ito, sa kabuuan, ang mga ending ng kwento. Una, sa kwentong ito, meron siyang pinuri ang master. At sa bandang huli, meron din siyang servant na pinagalitan. Okay? Para maging malinaw na sa ating lahat ang aking mga pinagsasabi, ito po ay binubuo ng mga karakter sa kwento. Una, yung master. Okay? Yung master po ay aalis at ipagkakatiwala niya ang ilang mahalagang bagay sa kanyang mga servant. At sa kanyang pagkawala, malalaman po natin kung ano ang ginawa sa mga entrusted talent na ito na ibinigay niya sa kanyang mga servants. Okay? At sa pag-alis niya ito, kapansin-pansin na yung servant number 1 ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Winork out niya na kagad kung paano magiging productive yung talent na ibinigay sa kanya. Well, ito po ay isang faithful servant eh. Yung pangalawa naman, ganun din. Nung siya po ay nabigyan ng talent, 2 talent, hindi kasing dami nung una, okay? Nung binigyan niya ng 2 talent, winork out din at napalago rin. Yung first servant, binigyan ng 5 talent, napalago niya. Yung second servant, may 2 talent, napalago niya. Okay? Eto na. Etong pangatlong servant, binigyan ng 1 talent. Not 5, not 2, but rather 1 talent. Iisa na nga lang, mga kapatid. Okay? At ang talent na ito, ang ginawa niya, matapos niyang tanggapin, ito po ay kanyang inilubog sa ilalim ng lupa. Okay? At walang production na nangyari. Hindi kumita. Kumbaga, parang, kung titignan po natin, ay tama ba ginawa nito? Nilubog sa ilalim ng lupa? Well, at some point, masasabi natin okay na rin kesa naman sa inilagay niya lang sa aparador, baka nga naman may makakuha, mahal yun. Mind you people, bibigyan ko po kayo ng trivia. Ang talent po ay kumakatawan sa 20 years na sweldo ng tao. Yan ang katumbas. Okay? Kung i-convert po natin yan sa current Philippine money natin, gumawa tayo ng computation ng isang ordinaryong servant, manggagawa, earning 500 pesos a day will become 15,000 pesos a month. And that is 180,000 pesos a year. And for 10 years, that is 1.8 million. 20 years. And therefore, that is 3.6 million. Ang 1 talent is 3.6 million pesos. Okay? So, malaki ang talent. Kumbaga, pag binigyan ka nito, kumakatawan ito sa bawat talent na 3.6 million. At nangyari ho dyan, nung dumating na yung pagsusulit po nila,
Natutuwa po yung first servant to report the accomplishment. Lord, sabi niya, Master, di ba you have given me 5 talents? See, I have gained 5 more. Kumita pa po ako. And therefore, ito na po yung 10. Binabalik ko po sa inyo. Ay sabi niya, well done, my good and faithful servant. Come and share your master's happiness. Okay? Sabi niya, sir, ikaw naman, dito. Tumawag na yung number 2. Di ba, binigyan niyo, you entrusted me 2 talents. See, I have gained 2 more. So may 4 talents na po ako. At nais ko po itong i-report sa inyo at ibabalik ko na po. Ay sabi niya, well done, my good and faithful servant. Come and share your master's happiness. Remember, church, dyan galing yung well done, my good and faithful servant. Yes po. Di tapos na yung reporting ni servant number 1 at saka ni servant number 2. Dumating si servant number 3, mabigat po ang binitawan niyang salita. Okay? Sabi dito, then the man who had received 1 talent, okay, also came. And then he said, Master, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. And so, I was afraid, and I went out, and then I hid your talent in the ground. See, here is what belongs to you. Nagalit ang master dyan. Sabi niya, you wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown and gathered where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on the deposit with the bankers so that when I return, I would have received it back with interest. Hanggang dyan lang po muna tayo mga ka-worship. Explain ko po yan ng maigi sa inyo. Yung servant number 3, mabigat po ang kanyang binitawang salita. Hindi niya na-improve or napalaki o napalago ang 1 talent na binigay sa kanya. Nung nagre-report pa siya, nagbitaw pa siya ng salita na hindi malaman kung saan ito nanggaling. Siya ba ay may idea sa karakter ng master na to o ng leader niyang ito o ng Panginoon niyang ito? Kasi po, mabigat po ang sinabi niya sa verse 24. The man who had received 1 talent also came, and then he said to his master, Master, sabi niya, I knew that you are a hard man. Matigas kayong lalaki. Kumbaga, kayo ay strong na leader. Sabi niya gano'n. At ang masakit pa nito, you are harvesting, sabi niya, where you have not sown, and you are gathering when you have not scattered seed. Pinalalabas niya sa akin yung master. Umaani ka nang hindi mo naman inihasik at pagkatapos ay kumukuha ka ng mga pag-aari na hindi sa'yo. Lumalabas ganyan po yung binitawan po ng 3rd servant na ito. In other words, ang master ay masama para sa kanya. Okay? The big question mark is this: where did you get that information? Where in fact, ang servant number 1 at ang servant number 2, the moment the master have gone, they at once, okay, agad-agad nilang winork out ang mga talent na binigay sa kanila. Without complaining, without grumbling, okay, wala, trabaho kaagad. Pero, nandoon pala sa mindset ng number 3, ay hindi ko to palalaguin. Bakit naman? Yun ay hard man. Matigas yun. Akalain mong yun nag-harvest na hindi naman niya tinanim. Yung mga ganong salita. Okay? Kumbaga, para sa kanya, hindi karapat-dapat sundin ang utos ng master na ito simply because of these 3 things. Ganon, sabi niya. So you knew that I am a hard man, sabi niya. Ako pala ay, para sa tingin mo, ay isang hard man, na ako ay kumaani ng mga hindi ko inihasik.
ganyan pala pagkakakilala mo sa akin. Hindi ko alam kung saan mo pinagkukuha yung mga paniniwala yan. Well, kung yan nga ang paniniwala mo sa akin, sabing ganun ng master, eh di sana nilagay mo na lang ang perang ito sa bangko para kahit paano dumating ako may interest. Ba't mo nilubog sa lupa? Well, ay nutos ng master, sabi niya yung 1 talent niya, ibigay mo doon sa may 10 talent. At siya, sabi niya, dalhin niyo siya into the darkness. Throw this worthless servant outside into the darkness where there will be weeping and gnashing of the teeth. Tapos ang kwento. Ngayon mga kapatid, paano natin i-analyze ang kwentong ito? Marami pong mga commentary about this passage, okay? Ang sinasabi nila, that is faithfulness, yung katapatan ng mga servant. Ibig sabihin that God entrusted you this talent. Talent pertains to the talent, really. That you can play the guitar, or you can play the keyboard, you can sing, you can worship, you can dance. Yun yung inaakala nilang talent na binibigay para sa Panginoon. That you are giving your 3 T's, your time, your treasure, and your talent. So, faith, that's a product of your faithfulness to the Lord, okay? Kumbaga, dahil sa ikaw ay tapat sa Panginoon, sumama ka sa ministry. At yung God-given talent mo, you let God use those God-given talents for the church, for the ministry, for the propagation of the church. Para lumago ang church, dapat mas maraming singer, mas maraming musician, mas maraming usher, mas maraming marshal, mas maraming dancer. That is because they equate that this talent is a product of faithfulness, katapatan. At ang talent nito is a physical talent. Well, kung tutuusin po, kung titignan natin yung pinakamalalim na kahulugan nito, ay ganito po yan mga kapatid. Ang talent na pinag-uusapan natin dito, siya po yung pinakamahalaga sa discussion ng kwento. Okay? At ang talent pong ito ay pag sinuri po ninyo, ito po yung isusulit mo rin matapos itong ibigay sa iyo kung sakasakaling servant ka ng Panginoon. Okay? Ano po ang makikita natin muna sa kwento bago natin pag-usapan yung talent? Una, ang tatlo pong ito'y servant. Okay? No more, no less. Nakapasok sila, nakatira sila sa kaharian ng Panginoon. Kumbaga, sila po ay mga totoong naglilingkod sa Diyos. Okay? Kumbaga, they claim to be servant of the Lord. Ngayon, sa kwentong ito, ang master dito, tandaan nyo halos 99% or sabihin na natin 100% ng bawat kwento ni Jesus Christ, kapag meron siyang binabanggit na master dyan, ang master na yan ay walang iba kung hindi ang Diyos o kaya ay siya. So, kumbaga, pag meron siyang kwento na kung saan ang kwento ay papatungkol po sa may tatay, may anak, yung tatay po ay ang Diyos, ang anak ay siya. Kapag meron po kayo narinig na kwento na parang master, kagaya po nito, yan po ay siya. Si Jesus yan, mga kapatid. Yung servant po ay nangangahulugan, hindi ito mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Hindi sila yan. This is not in the outside Christian world. These are the people inside the Christian world. Nasa loob ito. At maaaring ito ay ako, maaaring ito ay ikaw, na kung saan tayo ay kabilang sa mundo ng mga mananampalataya ng Panginoon. Now, di alam na natin. Ngayon, ang tanong, sino ka sa servant? Ikaw ba yung servant number 1? Na binigyan ng 5, napapatubo mo 5 rin? Or ikaw yung number 2, na kung saan binigyan ka ng 2, napapatubo mo 2 rin, at baka ikaw yung binigyan ng 1, tapos wala kang pinatubo. Para sa akin po, mga ka-worship, ang talent na ito, ang pinakamahalaga sa lahat. At para sa master, na kung saan ang talent na binabanggit niya ay ipinagkakatiwala niya sa kanyang mga servant. Ang talent
mga ka-worship, ay walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Yes po. Ibig sabihin, ang Word of God, ang talent na ipinagkakatiwala sa bawat isa sa atin. Kumbaga, the Lord God is entrusting to us His talent. In other words, the Lord Jesus is entrusting to us His Word, the Word of God, ang salita ng Diyos na dapat pag binigay niya sa atin, kinakailangan tayo ay ganap na mapagkakatiwalaan. Huwag na ho tayong lumayo. Ako po si Brother Dong. Ako po ay isang lingkod ng Diyos. Alam ko ang laki ng ibinigay sa akin ng Panginoon pagdating po sa salita ng Diyos. And then, therefore, God is requiring me, ako, okay? Alam ko sa puso ko, nire-require ako ng Diyos na dapat ang in-entrust niya sa akin mga salitang ito ay talagang totoo namang mapagkakatiwalaan niya sapagkat i-reproduce ko ang salitang ito na akin pong natanggap sa ating Panginoon. Sapagkat dahil tayo po ay mga mananampalataya, ang talagang pinagkakatiwala po sa atin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kaya ang tanong, kapatid, kamusta ka bilang isang mananampalataya at kamusta ang salita ng Diyos na pinagkakatiwala sa iyo? Doon sa mga Word of God na napapakinggan mo every Sunday, how do you take it? Tinatanggap mo lang matas, binubulsa mo, tapos umuwi ka na? Or, the moment you listen to the Word, the moment you accepted to the Word, gumagawa ka pa ba ng pakaparaanan na itong mga natatanggap kong salitang ito, dapat pakinabangan din ito? Dapat ito ay maging puhunan ko, ang mga salitang ito ay gagawin kong investment para pagdating ng isang panahon, ang ininvest kong mga salita ng Diyos na tinanggap ko ay magiging doble. Anyway, magiging para sa akin din ito. Tandaan niyo ito, mga kapatid, nung nire-report nila ang kanilang 5 talent po, at sinabi nila naging 10, o di sa'yo na yan. Sa akin po, 2, naging 4, di sa'yo na yan. Okay? Kumbaga, binibigay yan sa'yo at palalaguin mo para ikaw din in the future ang makinabang. Ang problema po, doon sa third person or the third servant, when God entrusted the talent, the Word of God, itinago niya yan sa hukay. Kumbaga, hindi niya to pinakinabangan. Tapos gumamit pa siya ng mga alibay na kung saan ang mga alibay na ito, kasi masungit ang leader namin. Ang Panginoon ay hard man. Kumbaga lumalabas ang ending, kaya niya ito hindi pinerform. Hindi niya pinalago. Dahil ang Panginoon masama. At dito sa point na ito, parang hindi ka servant kung gano'n. Bakit? Nandito ka na sa loob ng ubasan, pinagkakatiwalaan ka na, bandang huli, binastos mo na ang Panginoon, hindi ka pa napakinabangan, ba't ka nandiyan dyan? Mag-resign ka na lang. Huwag ka nang maglingkod sa iyong Panginoon kung meron kanyang ganyang kaisipan. Ngayon, pag-usapan naman natin yung paano mo mapapalago ito? Ngayon, alam ko na ang talent pala ay salita ng Diyos. Paano ito palalaguin, Brother Dong? Tandaan po ninyo, para sa akin po, ito po is not faithfulness. Bagamat maganda ang katapatan at pananampalataya. But on top of the faithfulness that we are required as servant of the Lord, tayo pong lahat ay lingkod ng Panginoon. Pero ang isa sa pinakamahalaga, on top of being faithful, is none other than being fruitful. Yes po, mga kapatid. Maganda na ikaw ay faithful, pero maganda rin naman na bukod sa ikaw ay faithful, fruitful ka pa. So, meron ka ng faithfulness at pagkatapos meron ka pang fruitfulness.
Tandaan po ninyo, kinakailangan magbunga ang itinatanim sa'yo. Sapagkat marami ding parable si Jesus na ang requirement ay dapat magkaroon ka ng bunga. Halimbawa, the parable of the sower. Okay? Merong isang magsasaka na naghasik at yung iba ay napunta sa kalsada, tinukalang ng ibon. Okay? Napunta sa batuhan, palibasa, walang lupa, walang hamog, namatay. Tapos meron naman ay natanim sa damuhan, okay? At ito ay tumubo ng konti sa pantalang merong katabing damo o dawag, ininis, kaya namatay din. At hanggang sa meron din naman na natanim sa matambang lupa na nagbunga ng 30, 60 at saka 100-fold. So lumalabas doon sa parable of the sower, ang nire-require, mag-produce ka ng bunga, whether that is 30 or 60 or 100-fold. Yun yung parable of the sower. Matatandaan nyo rin na ang ating Panginoon po ay may nilapitan siyang isang puno at hinahanapan niya ito ng bunga. Dahil nagugutom siya, akala niya sa laki ng punong ito, makakakita siya kahit isa. Wala siyang nakita. Bumaba po siya, kinausap, sabi niya, hindi ka na mapapakinabangan. Kinabukasan, patay yung puno. Ang laki-laking puno, ang yabong-yabong. Nagtataka nga sila Peter. Sabi niya, Lord, yung pong puno na kinausap niyo kahapon, patay na ho ngayon. So lumalabas, dito po pinakikita na napaka-importante na tayo po ay dapat magbunga. Kahit po doon sa I am the vine, you are the branches, okay? That if you are not connected to me, hindi ka magbubunga, okay? Pag hindi ka nagbubunga, kinakat ka, pinuputol ka, dadalin ka sa apoy, pamparingas, di ba? Pero pag sinabi naman, pag ikaw naman ay nagbubunga, ang sabi, ikaw ay tatabasan, di ba? Tatanggalan ng dahon sapagkat tuwang-tuwa yung gardener, which is the Father, dahil ikaw na sanga, nakita meron kang bunga. At para yung mga nourishment ay hindi maagaw, tatanggalin lahat ang dahon, nang sa ganun lahat ng sustansya dadaloy sa bunga para dumami ang bunga. At ubas, ang tinutukoy niya ron, alam naman natin ang ubas. Ang isang ganun pagkadami-dami po, isang kumpol. Lumalabas mga kapatid, sa kwentong ito, maliwanag na ang salita ng Diyos ang talent at ang bunga po ay dapat makita sa atin. Ngayon, ano yung bunga? Ang bunga po ay ano ang magiging bunga sa oras na nakikinig ka ng salita ng Diyos. Okay? Magbibigay ako sa inyo ng example. Unang example, okay? Sinabi ng Panginoon, for if you forgive men when they sin against you, your Father in heaven will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father in heaven will not forgive you your sins. Ang subject, forgiveness. Narinig mo, itinuro sa'yo. Ngayon, ang tanong, nung etong talent na ito, na ang pangalan ay forgiveness, narinig mo, tinanggap mo, ano ginawa mo? Ano ginawa mo? Nagpatawad ka ba sa mga taong nagkasala sa'yo? Kasi yan ang nire-require. Tinanggap mo ay pagpapatawad, ang bungang nito, magpapatawad ka. Diba? Halimbawa, ito pa. Love your enemy and pray for those who persecute you. Narinig mo. Narinig mo. Tinanggap mo. Okay? Nakikinig ka kay pastor. At malinaw-malinaw ang kanyang explanation sa bagay nito. Na kinakailangan mahalin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo ang taong mga umuusik sa iyo. Ang tanong, ano ginawa mo? Ano ginawa mo? So, dapat mag-produce ito ng isang bunga sapagkat ito ay isang puhunan, isang investment na binigay ng Panginoon sa iyo at titignan kung ito nga ay magbubunga. Okay? Tingnan nga natin kung magbubunga sa kanya yung salitang ito. Okay. Halimbawa, sister, do you love your enemy?
and you pray for those who persecute you. Pinapanalangin mo ba yung mga taong umuusig sa iyo? 'Di ba? Kagaya ng ginawa ni Jesus na, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Kumbaga, nagpapatawad siya sapagkat ito yung salita ng Diyos na kanya pong natanggap, at ito po yung salita ng Diyos na dapat niya ring ipakita sa tao. Kung ano narinig mo, yun ang magiging produkto ng iyong pagkatao. Kaya nga, kung tutuusin, napakaganda ng mga talent na ito. Napakaganda ng mga talent na ito na ibinigay ng Panginoon sapagkat ito po ay makakapagpabago ng bawat isa sa atin. Ang malungkot, meron kasing servant number 3 na kung saan they claim to be servant or Christians o mga born again, that they hear the word but they do not put this into practice. Hindi nila isinasabuhay. So, sa pagdating ng pagsusulit, ang mga salita na kanilang napakinggan, tatanungin ng Diyos, what have you done to those words that you have listened? Kasi alam niyo mga kapatid, maraming nagke-claim na Kristiyano sila. Regularly uma-attend sa church. Pero hindi sila nagbabago. Hindi sila nagbabago. Okay? At sana ikaw na mahagip mo ang mensaheng ito, na kung saan dumadalo ka sa church, pero alam mo sa sarili mo na gumagawa ka pa rin ng kasalanan na hindi nila alam, na kahit pamilya mo hindi nalalaman. Kuidaw ka sapagkat alam ng Diyos ang ginagawa mong lihim. Sa mga bagay na ito, para kang tumatanggap ng salita ng Diyos, pero ang ending, binabaon mo lang sa lupa. Para kaya ano pa, kung a-attend ka ng mga Bible study, mga fellowship, mga cell group, mga D group, na may mga salita ng Diyos na ikaw yung magtatanggapin at iaaral sa iyo ang katotohanan, ang tamang pamumuhay, and yet, pagkatapos ng linggong yun, kinalunisan, nandoon ka pa rin sa maling lifestyle, sa maling pamumuhay. Ilan sa inyo, mga lalaking kasing edad ko, uma-attend sa church, kasama nyo, pamilya nyo, pero pag Lunes hanggang Biyernes, umuuwi kayo sa kirida ninyo. Nasaan ang diwa ng salita ng Diyos na sinasabing, husband, love your wife, gayong meron kang kapit? Lumalabas ang salita ng Diyos, walang talab sa iyo. Dahil the moment marinig mo yung salitang husband, love your wife, ang ginagawa mo, binabaon mo to sa lupa. Wala kang pakialam. Ang hindi mo alam, darating ang time ng pagsusulit, na kung saan lahat ng salitang ito, ipapakita mo sa Panginoon na narinig mo, pero dapat ipakita mo rin ang naging magandang bunga nito para sa iyo. Dahil pag hindi, ang sabi dito ay, and throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of the teeth. Pupunta sa impyerno ang mga nagkiklaim na mga mananampalataya o mga born-again Christian. Pero ang totoo, binabalahura nila ang salita ng Diyos. Sinasalaula nila, hindi nila pinapahalagahan. Tandaan ninyo mga kapatid, ang kahulugan ng kwentong ito, ang pinaka-conclusion nito, ay ang Word of God ay dapat maging bahagi ng ating buhay bilang mga mananampalatayang Kristiyano. Ang challenge ganito, ngayong alam nyo na ang kwentong ito, ako po ay mamamanhik sa inyo bilang mga kapatid ko sa Panginoon. Every time na napapakinggan po natin ang mensahe ni Pastor every Sunday, na kung saan tumutukoy po ito sa katotohanan
ng salita ng Diyos at sa katotohanan ng ating buhay. Dapat kung ano ang sinasabi ng Bible, dapat yon ang ginagawa natin. Kung ano ang tinuturo ng Biblia, dapat yun ang nagiging resulta sa atin. The talent that we receive must gain more. Ibig sabihin, huwag masayang ang mga talent na ito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Okay? Alam na nga ng Diyos na hindi ka pwedeng pagkatiwalaan ng napakaraming talent, kaya binigyan ka na lang niya ng isa. Okay? Kagaya dito sa wicked servant. Okay? Hindi ka na nga binigyan ng 5 eh. Hindi ka rin binigyan ng 2. Isa na lang binigay sa iyo. Sinalaula mo pa. Diba? Kaya nga mga kapatid, ako po bilang isang pastor na kung saan ako po ay ine-entrust ng Lord sa napakaraming kahiwagahan at kapahayagan ng salita ng Diyos. Tungkulin ko po itong isabuhay. At bukod sa isabuhay, tungkulin ko po itong ipaalam sa inyo. Naintindihan niyo po ako? Kung baga sabihin, kawawa ka na ba, brother dog? Hindi naman po kawawa. Actually, it's a privilege and it is an honor to be a servant of the Lord, preaching and sharing the Word of God. Kasi talent yan eh. Talent yan na pagdating ng panahon, dahil alam mo, sasabihin mo, Lord, ito po yung mga salita ng Diyos na natanggap ko sa iyo. Ito po yung naging bunga. Ay, wow. Anak, hindi ko naman babawiin yan eh. Sa iyo yan. Magiging bahagi na yan ng buhay mo. Pero halika, sabi niya, come and share your master's happiness. Ibig sabihin, isasama ka ng Panginoon. Saan? Abay, kung kakain siya, kakain ka rin. Okay? Eh, kakain niya kung ilalagay natin sa ating literal na panahon at kung siya ay isang big time na boss or big time na presidente, kunyari lang no? Pag siya ay kakain sa eat all you can, kasama ka dun. Okay? Kasi sabi niya, come and share your master's happiness. Hindi kasama ka. Okay? Tapos, kapag siya'y bibili ng kotse, bibigyan ka rin. Kapag siya'y titira sa isang malaking subdivision, may cut ka ng property doon. Yun lamang po, I hope naliwanagan kayo sa the parable of the talent na ito. Ang hangad ko po ay matapos yung mapakinggan ang version ni Brother Dong patungkol po sa kwentong ito, tayo po ay magkaroon ng isang firm na decision na ang salita ng Diyos ay talagang bahagi ng ating buhay. Na kung saan, hindi lang natin ito naririnig. Ito ay isinasabuhay natin na pagdating ng pagsusulit, makikita ng Panginoon ang anak kong yan, walang nasayang na Word of God. So yun lamang po mga ka-worship. I hope kayo po ay napagpala ng mensaheng ito. Okay? At paalala lang po, pagdating po ng March, ako po ay magtuturo ng online ministry training dun po sa mga naghahangad na magbahagi ng Word of God na kagaya nito, whether sa platform, sa pulpito, or sa kahit na yung day-to-day na discussion lang, person-to-person evangelism, magagamit niyo po yun. Okay? At yan po ay lalaanan ko ng 2 buwan ng pagtuturo. Baka nga pati PowerPoint ay ituro ko rin. Baka kasi mapatayo kayo ni Pastor. Okay? Sasabihin, ikaw ba'y may alam sa preaching? Opo, konti po. Sige, tapos gulatin mo na lang sila. Ang dami po lang nalalaman. Promise ko po, ito po ay isi-share ko sa inyo. Ito po yung libre. Ito po yung walang bayad. At hangad ko lang na tayo po ay magsama-sama sa magamit tayo ng Panginoon sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Okay? At nagpapasalamat ako sapagkat para sa akin yung panoorin niyo ako, laking bagay na yun.
malaking bagay na. Okay? So yun po, sa pangalan po ng Usapang Born Again at ng aming church, ang Jesus Heart of Worship, muli ako si Brother Donggala. Pasamantala magpapaalam, mag-iiwan ako sa inyo ng blessing. God bless po, and see you next time. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.